Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, abay, talaga nga namang napakatapang, oo, at tapang at tao. Ito nga pong si Boying Rimulya. Siya yung tipong literal na ombudsman na walang sinasanto, mapakaibigan man yan, or sabihin na lang natin kamag-anak, oo, talaga nga namang yung balita, 'di ba, na meron na pong mga senador na makakasuhan, feeling ko lahat sila nanginginig ng mga yagbols. Oo, biruin nyo si Quezon hindi na nagsasalita. Si Jinggoy nagbabalak na lumipat dito nga po sa Mayorya, 'di ba? Tapos ito nga pong si Villanueva, abay, minsan na nga lang din nating marinig na pumitik. So ngayon nga po, ito, parang pangako naman ata to ni Ombudsman Boying Rimulya dito nga po kay Tito Soto, na parang si Boying na ang tumapos, mga minamahal, sa problema sa kung ano man ang meron itong si Soto. Kasi alam naman natin, 'di ba, na merong rego doon na nangyayari. Actually, according nga dito sa Politico News, they have a 17 votes na. Para nga po dito kay Loren Legarda. Umatras ang ibang mga senador, gawa nga po nung nabalitaan natin na ang magiging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, abay itong si Marcoleta. So, umatras yung iba kasi baka malihis yung landas, yung investigasyon tungkol nga po dito sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, itong mga allegedly sangkot na mga senador. So, ngayon, eto, meron ng talagang pinitikan ni Boying Rimulya, mga minamahal. Sabi niya, sinend lang sa atin to ng ating kaibigan. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Yung arresting team naka-standby na. Naku po, wala na tong atrasan. Oo, pinasok mo na yung mundo ng pagnanakaw, dapat alam mo kung paano ka dyan lumabas. Diba? Ito yung nasa ilalim, binasa ko. Tungkol po ito, mga minamahal. Ito patama niya to kay Senate President na parang, hindi pala patama, ano niya to parang security niya na wag ka nang mag-alala. Sinolve ko na yung problema mo. Ox na. Wag ka nang ma-stress. Hindi ka nang mapapalitan. Charis. Sabi dito, wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Tito Soto III dahil malapit nang maaresto ang ilang mga sangkot sa mga flood control scandal. Itong patama na to, mga minamahal, literally naman talaga na sinasabi dito na mahuhuli na. Oo. Wala nang atrasan to, wala ka nang dapat ikabahala, Soto. Malapit nang mahuli itong mga senador na sangkot sa flood control scam. Sino ba yung mga sangkot dito sa flood control scam na yan? 'Di ba? May nilabas na po na report ng Senate Blue Ribbon Committee. 'Di ba? According kay Ping, nandyan si Villanueva, Jinggoy Estrada, tapos yang si Chis Escudero. Pero sa ating nakikita, ang mukhang malapit ng masampulan dyan ay itong si Joel Villanueva, or di kaya itong si Jinggoy Estrada. By the way, mga minamahal, for resolution na po. Baka ngayong week lumabas ng resolution, 'di ba, ng Department of Justice. Dalawa lang naman yung daanan diyan It's either magpo-proceed sa ombudsman or madi-dismiss. So antayin natin sa kinadami-dami ba namang mga ebidensya, imposibleng ma-dismiss pa 'yan, 'di ba? So ngayon, may mga pananakot kasi dito nga po kay Soto na may destabilization. Pero ito naman yung security o secured na pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na huwag kang mag-alala. Meron ng arresting team. Oo. Malapit na. Sino ba yung mga malapit? Yung mga nagdanakaw sa kaban ng bayan, malapit na. So, kasabay po ito, mga minamahal, ng investigasyon sa bilyong-bilyong pondo ng mga nawala, flood control projects, at paulit-ulit ng mga proyekto, tapos binabaha pa rin ang mamamayang Pilipino. Oo. So, sa darating na resolution, pag naiakyat yan sa ombudsman, matakot na sila.
Oo, kasi pag umakyat na yan sa ombudsman, pupunta na yan sa Sandigang Bayan, tapos naka-ready pa yung yung arresting team, naku po. Paano na lang yung Duterte Black? 'Di ba? See? Pag mawala yung tatlong yan, kaya nga may napapansin ako yung iba tumatahimik na tapos yung isa parang gusto ng, 'di ba, kumampi dito sa mayorya parang namumuliti ka din 'Di ba? So, diretsang sinabi na ni Boying Rimulya, makikita nyo naman sa statement na huwag kayong mag-alala. Naka-standby na ang arresting team. So, ibig sabihin, tapos na ang investigasyon. Nasa filing stage na. 'Di ba? So, Sandigang Bayan ang susunod, tapos warrant of arrest. Yan, Hindi yan haka-haka, ha? Mga minamahal. And also, hindi yan chismis. Legal na proseso ang umaandar dito. Kaya nga ako, pinupuri ko itong si Boying Rimulya Talagang sinasargo 'Di ba? Kahit na sino. Talagang literal na merong paninindigan. Sinisigurado niya na may mapapanagot. 'Di ba? Hindi siya nanginginig kung sino man ang matamaan. 'Di ba? Nung panahon nga ni Martires, selective lang yung justice, 'di ba? Untouchable ang mga kaalyado ng mga Duterte. Tapos hirap na hirap pang umusad ang kaso. Paano kasi himod puwet. 'Di ba? Pero ngayon iba yung timpla 'Di ba? Sobrang pait. Oo, para sa mga magnanakaw. Diretso matapang. Oo, ganun po yung ating ombudsman ngayon. Abay, dapat naman talaga ganun ang ombudsman. Hindi takot, hindi bias, and also hindi sunod-sunuran. 'Di ba? Ngayon, bakit ba walang nangyaring coup? Oo. Dahil nga po yan sa 17 na senador na meron pong 5 umatras. Itong 5 umatras na to, ayaw nilang ma-elect itong si Rodante Marcoleta. So, ang ending nito, kasalanan talaga lahat ni Rodante Marcoleta. Nag-ikot si Boy Caldero Nag-ikot si Boy Caldero. Nakakalap ng boto. Nung nakakalap ng boto, ayan na. Oo. Gudo na sana si Tito Soto. Kaso mga minamahal, napagtanto na ibabalik pala si Marcoleta. Oo. Bilang tawag dito, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, abay madaming umalma. Oo. Ay, hindi pwede yan. Baka maglo-lawyering na naman yan. May iba yung lihis ng investigasyon patungkol dito sa flood control. 'Di ba? So, baka masira yung investigation. Imbes na malapit ng makulong, bigla pang wala na, finish na. 'Di ba? See, mga minamahal. So, yung nangyari na ginawa, mga minamahal, nitong si Boy Caldero, hindi umusad. Kasi may hidden agenda 'di ba? May mga hidden agenda. Kung wala kayong mga hidden agenda, di napatalsik nyo sana. Itong si Soto, kaso wala. Paano yan? Oo, tuloy ang investigasyon. 'Di ba? Mga minamahal, tuloy na tuloy. Oo, tungkol nga po dito sa mga flood control scam. Salamat sa iyo, Ping Lacson, pagpatuloy mo. Kasi sa flood control scam na yan, yung buhay ng Pilipinong nakasalalay. Buhay na hindi nga dapat tayo binabaha. Kaso madaming namamatay. Yung tinatamaan ng leptospirosis, naaabala pa yung mga commuters, 'di ba? May mga negosyo sana tayong nagpuproceed kahit umuulan. Yung mga small business owner, nakakapagtinda sana, hindi sana nalulugi. Kumbaga sa madaling sabi, buhay ng mamamayang Pilipino ang nakasalalay dyan Oo, sa flood control scam na ninanakaw nila ng paulit-ulit. 'Di ba? Imbis na wala sanang batang nagkakasakit dahil sa mga pagtaas ng bagyo, nagkakaroon na lang. Ang ending, gobyerno pa din ang sumasagot kasi pagpupunta ng hospital, 'di ba? Libre na naman ng gobyerno yan, mga minamahal. Ngayon, ito lang yung mensahe natin sa Senado. Hindi kayo untouchable. Hindi kayo Diyos. Hindi kayo mataas sa batas. Oo. Kung inosente, di umarap ka, ipagtanggol mo yung sarili mo. Hindi yung may kasalanan ka na nga, ikaw pa tong nagmamataas, nagmamagaling. 'Di ba? Parang gusto mo, ikaw pa nga ata tong 'di ba? Ikaw pa ata tong hindi nila pakialaman. Walang ganon. Oo, buti na lang may Boeing tayo, mga minamahal. Buti na lang may Boeing tayo.
May nag-comment, ano na ba yung antas ng kaso nila? Mga minamahal, for resolution na po. Oo. So, kapag for resolution na, sa Department of Justice na yan, ibig sabihin, tapos na po ang preliminary investigation. So, ngayon, pag tapos ng preliminary investigation, for resolution na po yan. Oo, sa prosecutor. So, hinihintay na lang yung resolution kung merong probable cause o wala. So, ngayon, ano ba yung posibleng mangyari kapag merong probable cause? So, endorse yan sa korte. Oo, karaniwan sa Sandigang Bayan. Diba kung wala naman probable cause, madidismiss yan. Yan tanong. Sa tingin nyo ba, madidismiss yan? Malabong hindi, diba? Tapos sabayan nyo pa mga minamahal para maging sikat ka. John Vic, oo. John Vic Remulla, para maging sikat ka. Ang gawin mo, hulihin mo na agad yan. Diba? Para maging sikat ka, hulihin mo na agad yung mga yan. Diba? Hindi yung puro lang pa-press con, hindi lang puro pa-press briefing. Diba? Walang ganon. Ang minamahal. Puro pa-press briefing ka, talo ka niyan. Oo, walang patutunguhan niyang investigasyon mo kung puro lang press briefing, tas hindi naman namin nakikita yung resulta. Diba? Isama mo na din yan si Bato. Alam nyo, natatawa. Naawa din ako kahit paano kay Bato. Inaantay yan sa Kupdiitat sana, oo. Oo, dito nga po sa pagpapalit ng liderato, inaantay yan si Bato, kaso hindi nangyari. Hindi sumipot Parang pinagpalit niya na mga minamahal lang niya Diba? Pinagpalit niya na yung pagsuporta niya sa mga Duterte versus sa sarili niya. Hindi niya sinipot Ba't hindi niya sinipot? Paano ba naman kasi pinaglalaruan itong mga Remulla? Kahit naman ata ako, hindi ako sisipot dyan. Imagine nyo sasabihin may warrant. Tapos eventually, lilinawin ng ombudsman na wala pa naman. Paano pag sumipot ako? Baka mayroon niyang warrant. O, diba? So, mahirap na yun. Di gawin, manahimik na lang ako. Wag na lang pumuda, or so whatever. Wag na lang. Diba? Baka mahuli pa ako, lalo na itong si Bato de la Rosa, walang paninindigan. Takot din pala. Kala ko ba, go ahead, make my day. May pag-ganon-ganon pa siyang hanas Diba? I'm willing to join the old man. Anak ng tao ko willing to join the old man, tapos ganito yung nangyayari, nagtatago ka. Buti hindi ka kinakarma niyan sa mga pinagsasabi mo. Anyway, yun po, kayo ano yung masasabi nyo dito? Nakakatawa mong isipin, It's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.